Ka-Express, good news para sa lahat ng mga fans ni Kai Sotto. Ayon sa mga kumakalat na ulat, balik-ensayo na raw ang ating pambato matapos ang kanyang matinding ACL injury. Pero ang mas nakakagulat dito, kahit lumalaki na ang kanyang katawan at mas dumagdag ang kanyang timbang, hindi ito naging sagabal sa kanyang bilis at quickness sa loob ng court. Imbes na bumagal, mas bumibilis pa raw ang kilos ni Kai ngayon, bagay na lalong ikinatuwa ng kanyang mga fans. Nagingay lalo ang mga supporters ng Koshigaya Alphas nang makita si Kai sa isang pre-season game. Kahit hindi pa full minutes ang nilaro niya, sapat ng kanyang presensya para magdulot ng saya at sigawan sa venue. Malaking bagay ito dahil ibig sabihin, papalapit na talaga ang kanyang official na pagbabalik sa pro basketball. Isa pa sa magandang balita, nakatutok ngayon kay Kai ang kanyang Filipino strength and conditioning coach na si Mel Lantin. Kilala si Lantin bilang coach na eksperto sa pag-develop ng explosiveness at functional strength ng mga atleta. Siya rin ang tumutulong para siguraduhin hindi bumabagal ang footwork at agility ni Kai kahit na lumapad na ang kanyang balikat at mas tumibay ang kanyang pangangatawan. Ang tambalang ito ay nagiging susi para makabalik si Kai ng mas matatag at mas handa sa physical play ng international basketball. Kung tuloy-tuloy ang progreso, posibleng sa Oktubre ay makalaro na si Kai sa regular season ng Koshigaya Alphas. At kung mangyayari ito, malaking kumpiyansa ang maibalik niya sa kanyang sarili at malaking tulong din ito para sa kanyang pagbabalik sa Gilas, Pilipinas. Dahil sa darating na November window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers kontra Guam, malaki ang posibilidad na makita na ulit natin si Kai na nakagilas jersey, handang ipaglaban ang ating bansa. Ka-Express, kung totoo ang mga balitang ito, siguradong mas lalo pang lalaki ang chance ni Kai na mag-dominate, hindi lang sa Japan B-League, kundi pati sa international stage. Ang mahalaga ngayon ay manantiling tuloy-tuloy ang kanyang recovery at walang maulit na setback. Kaya ang tanong, handa na ba kayo sa new improved Kai Sotto na mas mabilis, mas malakas at mas kumpiyansa? Ka-Express, sa dami ng haka-haka tungkol sa kondisyon ni Kai matapos ang kanyang ACL injury, mukhang nagbubunga na ang kanyang tiyaga at dedikasyon. Ayon sa mga kumakalat na ulat at eyewitness accounts, bumalik na raw si Kai sa ensayo at mas kapansin-pansin ang kanyang bilis at liksi ngayon kumpara dati. Nakakagulat dahil sa halip na bumagal matapos magdagdag ng timbang at mas palakihin ang kanyang katawan, mas nagiging mabilis raw siya sa galaw at mas kontrolado ang kanyang footwork. Para bang hindi siya galing sa isang matinding injury, kundi isang bagong version na Kai na mas handa at mas nakakatakot sa kalaban. Dagdag pa rito, napansin ng mga fans ng Koshigaya Alphas ang presensya ni Kai sa isang pre-season game ng koponan. Kahit hindi pa full minutes ang kanyang nilaro, sapat na raw ang kanyang paglabas para magdulot ng excitement at optimism sa mga manunood. Maririnig mo ang mga sigawan at palakpakan ng crowd nang makita siyang muling naglaro. Para bang isang simbolo ng kanyang pagbabalik at pagpapatunay na malapit na siyang maging 100% game ready. Well, hindi rin may kakaila ang malaking papel ng kanyang Pinoy strength and conditioning coach na si Mel Lantin. Si Coach Mel ay kilala sa PBA at maging sa Gilas training programs na tumutok hindi lang sa pagpapalakas ng katawan, kundi pati sa pagpapanatili ng mobility ni Kai. At dahil dito, hindi lang raw nadagdagan ang muscle mass ng ating 7'3" star, kundi nanatili rin ang kanyang bilis ng kanyang lateral movements at explosiveness. So ibig sabihin, hindi na sakripisyo ang agility niya kahit mas bumigat ang kanyang katawan. Kung totoo man ang mga ulat na ito, malaking bentahe para kay Kai, lalo na siya ang natural na nakikipagbanggaan sa mas matatangkad at mabibigat na kalaban sa Japan B-League at sa international stage. Ang isa pang magandang balita Ka-Express ay ang timing ng kanyang pagbabalik. Kung tuloy-tuloy ang kanyang progress at makabalik siya ngayong October para sa regular season ng Koshigaya Alphas, magiging malaking boost ito para sa kanyang confidence and competitive rhythm. At higit sa lahat, magsisilbi itong hudyat para sa posibleng pagbabalik niya sa Gilas, Pilipinas sa November window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers laban ng Guam. Well, kung sakali, magiging perfect timing ang kanyang pagbabalik hindi lang para sa club team, kundi lalo na para sa bansa. Kaya naman hindi nakapagtataka na mataas ang optimism ng mga fans ngayon. Mula sa kanyang transformation hanggang sa kanyang pagbabalik sa ensayo, malinaw na ang lahat ng ito ay naglalatag ng matibay na pwersa para sa kanyang muling pamamayagpag. At kung magtuloy-tuloy, hindi lang Japan kundi buong Asia at maging ang mga NBA scouts ay siguradong mapapatingin muli sa Pinoy wonder na si Kai Sotto. Ka-Express, kung pagbabasihan natin ang mga ulat at balita na umiikot ngayon,
Malaking bagay ang nakikitang pagbabago kay Kai. Hindi lang sa kanyang katawan, kundi pati sa kanyang bilis at kilos sa court. At isa ito sa mga pinaka-importanting development sa kanyang pagbabalik. Dahil madalas kapag ang isang atleta ay nagdagdag ng bigat o mass, may posibilidad na bumagal o mabawasan ang agility. Pero sa kaso ni Kai, kabaligtaran ang nangyayari. Mas lalo siyang bumibilis, mas kontrolado ang bawat galaw. At ang isa pang factor na hindi dapat maliitin ay ang kanyang partnership sa Pinoy Strength and Conditioning Coach na si Mel Antin. Kilala si Coach Mel sa kanyang modernong approach sa training kung saan balance ang pagbuo ng muscle mass at pagpapanatili ng flexibility at explosiveness. Hindi ito simpleng dagdag timbang lang. Ito ay masusing pagpaplano na ang resulta ay isang Kai Sotto na hindi lang matangkad at malaki, kundi mabilis at handang makipagsabayan sa mas physical na laban sa Japan B-League at sa international stage. Sa mga pre-season appearances ni Kai para sa Koshigaya Alphas, makikita ang excitement ng mga fans. Bagamat limitado pa ang kanyang mga minutes, sapat na para mapansin ang malaking pagbabago. Mas mabilis mag-roll sa pick and roll, mas malakas mag-box out at mas mabilis bumaba sa depensa. Para sa isang 7'3" na player, bihira ang ganitong kombinasyon ng height, strength at quickness. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit biglang nabuhayan ng loob ang kanyang mga supporters, lalo na ang mga Pinoy fans. Kung tuloy-tuloy ang ganitong progreso, malaking tulong ito hindi lang sa Koshigaya Alphas kundi lalo na sa Gilas Pilipinas. So tandaan ka-Express na sa November ay muling sasabak ang Gilas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers kontra Guam. At kung makabalik si Kai, fully recovered na at nasa peak form, siguradong siya ang magiging sentro ng depensa at poste sa opensa. Bukod pa dito, mas malaki ang tsansa ng Pilipinas na makabuo ng solidong Twin Towers o Triple Towers combination kasama sina AJ Edo at Junmar Fajardo kung available. Pero hindi rin mawawala ang kaba. Ang ACL injury na pinagdaanan ni Kai at alam natin na hindi ito basta-basta. Ang pinaka-importanting susi rito ay consistency. Kailangan niyang maipakita na hindi lang pre-season o practice ang kaya niyang dominahin, kundi pati ang buong season sa Japan, lalo na sa international tournaments. Sa kabuuan ka-Express, ang magandang balita ngayon ay hindi lang basta nakabalik si Kai sa ensayo, nakabalik siya na mas malakas, mas mabilis, at mas handa kesa dati. At kung magtuloy-tuloy ito, malaki ang posibilidad na masaksihan natin ang kanyang tunay na prime sa mga susunod na buwan. At ang tanong ka-Express, saan nakikita niyo ang transformation ni Kai? Sapat na ba ito para sabihin siya ang magiging pinakamalaking pagbabago sa Gilas pagdating sa November window? At ito ang Express Info kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.